Sa huling video, nakita natin ang kompetisyon sa pagluluto sa palabas na tinatawag na Today's Chef. Ang unang round ay sa pagitan ng isang batang chef at si Han, ang alalay ni Chef Kim, na naiinggit kay Kang Hayan at sinubukang sirain ang kanyang reputasyon. Ninervyos si Han habang iniisip na tinitignan siya ni Kang Hayan at alam na tumulong siya kay Kim sa pag-prem-up laban sa kanya. Dahil dito pumalpak ang pagluto ni Han at natalo ng gusto sa unang round. Kalaunan, pumunta si Kang Hayan upang aliwin si Han, ngunit mas lalo lang itong nayanig. Maya-maya, oras na para sa final showdown sa pagitan ni Kang Hayan at Kim. Si Kim ay gumawa ng detalyado at magarang putahe, pero si Kang Hayan ay gumawa lamang ng simpleng pork cutlets dahil ang tema ng round ay isang ulam na maaari pagsalohan ng pamilya. Mapagmataas na iniisip ni Kim na madali siyang mananalo, at lahat ng hurado maliban sa isang food critic ay mataas ang pag-rate sa kanyang putahe. Subalit, nang kainin nila ang pork cutlet ni Kang Hayan, nagkakaisang sang-ayon ang mga hurado na mas masarap at may karakter ito kumpara sa marangyang putahe ni Kim. Nanalo si Kang Hayan sa round, at nag-umapaw sa galit si Kim. Inakusahan niya si Kang Hayan ng dayaan at sinimulang murahin siya ng malakas, pero dumating si Han at isiniwalat na sinabi niya kay Kang Hayan ang lahat ng tungkol sa kompetisyon. Sinabi niya na siya lang ang may alam tungkol sa kanilang pagsasabuatan laban kay Kang Hayan. Ganap na natalo si Kim at tinanggal sa palabas. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Kang Hayan sa isang pantasyang mundo upang turuan ang mga beastmen kung paano magluto. May 3 siyang estudyante, pero 2 sa kanila ay walang kakayahan at pasensya para sundin ang recipe sa pagluluto ng sabaw, pero ang huling estudyante ay tila may talento. Naalala ni Kang Hayan na ang batang babae na nagngangalang Hemin ang siyang nanalo sa hunting competition para makahuli ng pinakamasarap na hayop noong nakaraan. Sa anumang kaso, sinabi niya sa kanyang 3 estudyante na susubukan ang kanilang kakayahan sa pagluluto, at ang mga hurado ay sina Noah at White Rice. Sinabi niya na umaasa siyang magiging matagumpay ang resulta, pero hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Inaasahan ni Kang Hayan na mas magiging maganda ang kanilang putahe kaysa sa kanya at sinabihan sila na sana ay maging maswerte. Nagpanik ang 3 sa pag-aakalang sila'y mabibigo. Sinabi ni Kang Hayan sa kanyang mga estudyante na panoorin mabuti at sundan kung paano niya lulutuin ang sabaw. Una, kumuha siya ng isang gulay na parang sibuyas at inilagay ito sa mainit na mantika sa kawali. Kapag tapos na ang sibuyas, dinagdag niya ang karne at iba pang prutas at gulay na makikita sa lugar. Sa wakas, oras na para sa pinakamahalagang sangkap, ang kamatis ng mundong iyon. Ito'y idinagdag malapit sa dulo matapos alisin ang puso nito, at niluto kasabay ng iba pang sangkap. Pagkatapos nito, handa na ang sabaw para sa nilagang ulam. Ang carrot mula sa mga buto ay idinagdag kasama ang ilang pinong giniling na pampalasa. Pagkatapos ay pinakuluan ito ng sandali, at ang bersyon ng nilagang ulam sa rehiyong iyon ay handa na. Ipinagmamalaki ni Kang Hayan ang resulta ng putahe dahil madali itong gawin at masarap din. Sa palagay niya, dahil nagustuhan ito ni Noah, magugustuhan din ng iba pang mga beastmen ang lasa nito. Pagkatapos ng oras ng pagluluto, sinabi ni Kang Hayan sa lahat ng kanyang estudyante na ihain na ang kanilang mga putahe. Nakapila silang lahat ng nervyoso at iniisip na hindi sila makakasigurado sa reaksyon ng banal na lobo. Pero kung sasabihin ni Noah na maaaring kainin ang kanilang ulam, papasa sila sa pagsusulit. Gayunpaman, hindi maganda ang reaksyon ni Noah sa unang kalahok. Sinabi niyang ang isang tunay na mandirigma ay kayang sukatin ang kakayahan ng kanyang kalaban sa unang tingin. At ang sabaw na ito ay hindi karapat-dapat harapin. Maging si White Rice ay hindi nagustuhan ng amoy, pero nagpasya pa rin siyang subukan ito. Naging mabilis ang kilos niya habang sinusubukang itaboy ang masamang lasa mula sa kanyang dila, ngunit hindi ito nakita ni Kang Hayan at nagpasya siyang tikman ng putahe dahil hindi naman ito mukhang masama. Ngunit, ang itsura ay maaaring manlinlang, at parang gusto ni Kang Hayan patayin ang taong gumawa ng napakasamang ulam. Sumunod na lumapit ang susunod na kalahok, at sinabi kay Kang Hayan na sinubukan niyang gayahin ang pagluluto nito sa abot ng kanyang makakaya. Tinikman ni Kang Hayan at sinabi niyang nandoon ang lasa kahit na medyo mahina ito. Pero biglang bumagsak siya sa sahig. Nataranta ang beastman dahil hindi siya naghugas ng kamay bago magluto,
dahil hindi pa naiimbento ang konsepto ng kalinisan sa kanilang mundo. Nagtaka siya kung ang lason sa kanyang mga kuko mula sa paghuli ng hayop ay sumangga sa sabaw. Hindi rin pumasa ang pangalawang putahe kay Noah, at tinawag na ang susunod. Hindi naman masyadong nalasan si Kang Hayan at sinabi niya na karaniwan ng mab-aigo sa mga unang pagtatangka. Ngunit, ang pinakamalakas na kalahok ng cooking show ay natitira pa, at iyon si Hemin. Nervyoso niyang inihain ang kanyang putahe kay Noah, at sabay silang naghintay ni Kang Hayan sa reaksyon ni Noah. Sinabi ng mandirigmang hayop na ito ay isang putaheng karapat-dapat harapin. Dagdag pa niya, hindi ito kasing ganda ng sabaw ni Kang Hayan, pero masarap pa rin, at kitang-kita ang mga pangunahing sangkap. Sinabi niya na kulang pa ang ulam sa ilang aspeto pero may potensyal ito. Sinabi ni Noah kay Hemin na pumasa siya, na ikinatuwa niya. Pati si White Rice ay sumang-ayon na mahusay ang pagkakaluto niya, at binati siya ni Kang Hayan, sinabing may talento siya sa pagluluto. Nagpasalamat si Hemin, hindi napansin ang village chief na si Cassandra na tumalon ng mataas at damapo agad sa tabi nila. Sinabi ni Cassandra na dumating siya para silipin ang lahat, pero mukhang maayos naman na ang sitwasyon. Interesado si Cassandra sa sabaw na ginawa ni Hemin, at tinanong kung maaari niya itong tikman. Agad na naghain si Hemin ng plato para sa kanya, at talagang nagustuhan ito ni Cassandra. Sinabi niya ngayon, kakain na ang kanilang buong tribo ng ganitong putahe araw-araw, at isa itong malaking biyaya. Nagpasalamat si Cassandra kay Kang Hayan para dito, at sinabing siguradong babayaran niya ang utang na loob. Sinabi ni Kang Hayan na wala nang kailangan, dahil ginawa niya ito ng kusa. Ngunit tumanggi si Cassandra at sinabi na dahil malaki ang ginawa niya para sa kanilang tribo, kailangan niyang suklian ito. Hindi na makatanggi si Kang Hayan sa kagustuhan ni Cassandra, at napagpasyahan niyang tanggapin ang anuman ang ibibigay nito. Subalit, agad niyang naisip na sana mas tinutulan pa niya ang alok. Ngayon, nasa kanyang restaurant siya, tinitignan ang red along ibinigay ni Cassandra. Sa tingin niya, talagang mukhang nagpapasalamat si Cassandra, pero nang makita ang regalo, napaisip siya ng iba. Isa itong prutas na may sobrang lansa, at nagtaka si Kang Hayan kung tunay nga itong mahalaga gaya ng sinabi ni Cassandra. Naisip niyang baka katulad ito ng durian, masarap kahit na mabaho ang amoy. Tinanong niya si White Rice kung gusto niyang kainin ito sa hapunan, at tumahol si White Rice, sinasabing hindi niya hahawakan iyon kahit may mahabang patpat. Biglang may dumating na mga customer, at mula sa boses, nakilala ni Kang Hayan na si Gihun iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May isang kaina hinala at galit na mukhang lalaki sa likuran niya, at bago pa makapag-yusi sa si Kang Hayan, ipinakilala ni Gihun ang kanyang kaibigan na si Lee Jung-gwan. Gayunpaman, hindi binigyan ng pagkakataon ng maskuladong lalaki si Kang Hayan na marinig ng buo si Gihun. Hinawakan niya bigla ang balikat ni Kang Hayan at sinabing mukhang nag-gym ang lalaking ito. Ngayon, si Jung-hwan ay nakatayo na sa harap ng kinakabahang si Kang Hayan. At tinatanong siya kung nagwo-workout din siya kapag may libreng oras, katulad niya. Hindi makasagot si Kang Hayan, at iniisip niya si Jung-hwan bilang isang lolo ng biker gang. Pero higit pang ikinagulat ni Kang Hayan nang bigla na lang hinubad ni Jung-hwan ang kanyang jacket upang ipakita na nagwo-workout din siya noong kabataan niya. Inalok pa nga niyang hawakan ni Kang Hayan ang kanyang maskuladong katawan. Pero binatukan siya ni Gihun, tinanong kung sira na ba ang ulo niya para maghubad kung saan-saan. Sumagot si Jung-hwan ng, paano mo ako nasaktang ganon? Pero itinulak lang siya ni Gihun at sinabing, matagal ko nang dapat tinapos ang pagkakaibigan ko sa taong ito, pero heto pa rin kami. Hindi na nakapagsalita si Kang Hayan dahil nag-aaway na ang dalawang matandang lalaki. Pagkatapos noon, umupo sila para kumain, at inihanda ni Kang Hayan ang kanilang mga in-order. Umorder sila ng mga magagarbong pasta na tinatawag na pomodoro at arrabbiata. At pakiramdam ko hindi ko na kayang banggitin ulit ang mga pangalang iyon ngayong linggo. Sinabi ni Gihun na umorder siya ng pomegranate at Arabian Nights para sa kanyang kaibigan. Ibinigay ni Kang Hayan ang mga plato sa kanila at sinabi kay Jung-hwan na ginawa niyang maanghang ang pasta nito, gaya ng hiniling niya. Isang kagat pa lang, pinagpapawisan na si Jung-hwan. Sinabi niyang ito ay masarap na maanghang at ang tamis at anghang nito ay kakaibang kombinasyon.
Pinuri ni Jung Hwan si Kang Hayan sa pagkakagawa niya ng pasta, parang pasta raw ito na makukuha sa Italia. Nagpasalamat si Kang Hayan at sinabihan silang mag-enjoy habang papunta na siya pabalik sa kusina, pero pinigilan siya ni Jung Hwan at sinabing pumili siya ng isang Sabado sa susunod na buwan. Pinili ni Kang Hayan ang pangalawang Sabado ng buwan, at sinabing okay. Nagtanong si Kang Hayan kung ano ang plano ni Jung Hwan sa araw na iyon, at sinagot siya ni Jung Hwan na magre-retiro na siya. Nagulat si Kang Hayan at tinanong kung bakit siya pumili ng ganoon kaalagang petsa ng ganun lang, pero sinabi ni Jung Hwan na ayos lang yun. Naguluhan si Kang Hayan kung saan magre-retiro si Jung Hwan, iniisip na baka ito'y pagre-retiro mula sa pagiging miyembro ng isang biker gang. Natawa lang si Gi-hun dahil alam niyang mali ang iniisip ni Kang Hayan. Sinabi ni Gi-hun na hindi niya akalaing hindi makikilala ni Kang Hayan si Jung Hwan, ang sikat na pianistang nanalo ng maraming international awards. Nablangko ang utak ni Kang Hayan habang sinusubukang proseso ang ideya na si Jung Hwan ay isang pianist. Muli, naisip ni Kang Hayan si Jung Hwan bilang isang biker pianist na kaya ring tumugtog ng Beethoven gamit ang tambucho ng kanyang motor. Sinabihan siya ni Gi-hun na tanggapin na lang ang katotohanan, at sinabi ni Jung Hwan na hindi kasalanan ni Kang Hayan na hindi siya makilala dahil matagal na siyang hindi napapanood sa TV. Sinagot ni Gi-hun na ang problema ay hindi naman siya mukhang isang pianist. Biglang naalala ni Kang Hayan na narinig na niya ang pangalan ni Jung Hwan noon. Nalaman ni Kang Hayan na si Jung Hwan pala ang paboritong pianist ng dati niyang boss, kaya laging pinapatugtog ang mga album nito sa restaurant. Sinabi ni Kang Hayan na ang musika ni Jung Hwan ay laging nagbibigay ng aliwalas sa puso niya, at iniisip niya noon na ang pianist sa likod ng musika ay isang sensitibo at detalyadong tao. Pero, tulad ng sinabi ni Thanos, madalas nakakabigo ang realidad, at natutunan ito ni Kang Hayan habang nakikita niya si Jung Hwan sa harap niya. Nagsisimula ng sumakit ang ulo habang iniisip ito, pero huminahon siya at sinabi kay Jung Hwan na mas cool siya kaysa sa inaasahan niya. Hiniling niyang pag-isipang muli ni Jung Hwan ang kanyang retirement dahil hindi ito isang bagay na basta na lang tinuturing. Sinabi ni Jung Hwan na pumili siya ng espesyal na araw at venue dahil gusto niyang magkaroon ng isang huling malaking recital bago magretiro. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinaliwanag na sa kasamaang palad, hindi na niya kayang gawin iyon. Nanginginig ang kamay niya, at nagulat si Kang Hayan habang ipinaliwanag ni Jung Hwan na pati ang mga doktor niya ay pinayuhan siyang huwag ng tumugtog sa ganoong kondisyon. Sinabi ni Jung Hwan na kinansela na niya ang kanyang mga grand plans, at ngayon gusto niya na ang kanyang huling recital ay maging tahimik na pagtatapos. Sinabi niyang dapat na niyang talikuran ang nakaraan at harapin ang hinaharap. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na pag-iisip kay Kang Hayan. Nang maglaon, habang pauwi na sina Gi-hun at Jung Hwan, nagpasalamat sila kay Kang Hayan para sa masarap na pagkain. Tinukso ni Jung Hwan si Gi-hun at tinatago nito ang ganitong kasarap na pagkain sa kanya ng matagal na panahon. Sumagot si Gi-hun na mali talaga ang naging kaibigan niya. Sinabihan ni Gi-hun si Jung Hwan na maghintay sa labas dahil may pag-uusapan sila ni Kang Hayan. Nang makaalis si Jung Hwan, sinabi ni Gi-hun na malamang na-overwhelm si Kang Hayan, pero sumagot si Kang Hayan na mukhang mabait at tapat na tao si Jung Hwan. Sumang-ayon si Gi-hun. Alam niya na ang kaibigan niya ay walang kaelegantehan sa kahit anong bagay maliban sa musika. Humingi siya ng paumanhin sa ngalan ni Jung Hwan dahil pinangambahan ni Kang Hayan ang kalagayan niya. Ipinaliwanag niya na hindi naman seryosong usapan iyon sa kanila kaya binanggit ito ni Jung Hwan ng walang ingat. Sinabi ni Kang Hayan na sa palagay niya ay kahanga-hanga si Jung Hwan dahil sa kabila ng pagdurusa ng isang tao, minsan hindi nila alam kung kailan tatapusin ang mga bagay. Naalala ni Kang Hayan ang kanyang pinagdaanan nang mawala ang panlasa niya. Sumang-ayon si Gi-hun sa sinabi ni Kang Hayan na marami sa kanilang mga plano ang nabibigo dahil sa mga pangyayari sa buhay, kaya kailangan nilang sumuko. Biglang bumalik si Jung Hwan, tinanong si Gi-hun kung nagsisimula na ba siyang kumain ng ibang putahe dahil ang tagal niya. Nagsimula na naman silang mag-asaran habang paalis, at sinabihan si Kang Hayan na bibisitahin ulit nila siya. Kinagabihan, habang nililinis ni Kang Hayan ang restaurant, hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Gi-hun.
Sumasakit ang ulo niya sa kaiisip tungkol sa sitwasyon ni Jung-hwan at iniisip ito kasabay ng kanyang karanasan ilang buwan na ang nakaraan. Gusto niyang tulungan ang pianist, pero wala siyang magawa. Biglang dumating si White Rice na puno ng putik. Nagulat si Kang Hayen at tinanong kung saan siya gamulong sa putikan. Pinagalitan niya ito dahil dinumihan ang sahig na kakalinis lang niya, pero hindi siya pinansin ni White Rice at lumapit sa kanya. Nilinis ni Kang Hayen ang balahibo nito habang pinagsasabihan siya, pero nagpakitang cute si White Rice at sinimulang dilaan ang braso niya. Mas gamaan ang pakiramdam ni Kang Hayen at nag-isip kung may nakagagaling bang katangian ang laway ng aso niya. Bigla siyang nagkaroon ng eureka moment. Na-realize niya na baka kayang pagalingin ni White Rice ang kamay ni Jung-hwan, pero agad din niyang naalala ang mga sci-fi movies kung saan ginagamit ang mga bihirang nilalang bilang mga specimen at inoobserbahan. Gusto niyang protektahan si White Rice, kaya itinabi na lang niya ang ideyang iyon at napabuntong hininga. Iniisip ni Kang Hayen na siya ay swerte lamang, na nakahanap siya ng lugar na tumulong sa kanya. Labis siyang masaya na natagpuan niya ang isang lugar na nakatulong sa kanya na maibalik ang kanyang panlasa dahil hindi siya sumuko. Kaya't umaasa siya na hindi rin susuko si Jung-hwan. Napansin ni White Rice na humihinga si Kang Hayen at nag-aalala tungkol sa pianist, at nagdaan siya sa ilang matinding mental na kalkulasyon bago niya simulan ang paghila sa kanya. Nagpa siya si Kang Hayen na sundan ang kanyang tuta at pumunta sa gubat kasama siya. Doon, nagsimula si White Rice na maghukay sa isang lugar na mukhang may nahukay na dati. Nagtataka si Kang Hayen kung may tao bang naglibing ng pera dito. Ngunit nang matapos si White Rice, natagpuan niyang inilibing ng White Wolf ang regalo ni Cassandra doon. Nagulat si Kang Hayen at tinanong si White Rice kung may mga prutas dito dahil masangsang ang amoy, at siya ay may pagmamalaki na nagpatunay. Sinabi ni Kang Hayen sa kanya na hindi niya maaring gawin iyon dahil regalo ito at sa kanya ito hinugot. Tinanong niya kung bakit siya nag-abala pang ilibing ito kung ipapaalam din naman niya sa kanya. Gayunpaman, alam niyang sapat ang talino ni White Rice upang maunawaan na siya ay mapapagalitan, pero dinala pa rin siya dito sa mga prutas na ito. Biglang naaalala ni Kang Hayen ang pagmamalaki ni Cassandra tungkol sa prutas na gamot na mabuti para sa katawan, at wala nito ang mga tao sa kanilang mundo. Nagpasya siyang subukan ito at kumagat ng isang prutas. Isang kagat lamang, at naramdaman niyang ang buong katawan niya ay bumabalik sa sigla. Parang siya ay nasa gitna ng gubat. Mas mabuti ang pakiramdam niya kaysa ilang segundo na ang nakalipas, at tinanong niya si White Rice kung ang prutas na ito ay may mga katangian ng pagpapagaling tulad ng kanyang laway. Nagpatunay si White Rice, at naisip ni Kang Hayen na nagbigay si Cassandra sa kanya ng isang napakahalagang bagay. Naisip ni Kang Hayen na maaaring makatulong ito kay Jung-hwan, pero hindi niya ito maibigay sa kanya dahil maaaring itanong niya kung saan niya ito nakuha, at kung ibibigay niya ito sa kanya na walang sinasabi, hindi niya ito kakainin dahil sa amoy. Gayunpaman, ang solusyon sa problema ay nakatago sa loob ng prutas, na malambot tulad ng karne. Nakakuha si Kang Hayen ng isang brilliant na ideya. Naisip niyang maaari niyang takpan ang amoy ng prutas gamit ang sarsa at pagkatapos ay ipak ito bilang dumpling upang walang makakaalam na hindi ito karne. Iniisip niya na ang prutas na ito ay magiging perpektong palaman para sa isang espesyal na ravioli. Iyan na ang lahat para sa video na ito. Hanggang sa muli, tingnan ang iba pang mga video sa aming channel at huwag kalimutang mag-subscribe.